Class, tingnan nyo itong student sa slide. Parang sasabog na ang utak, pero ang nakakatawa, pare-pareho lang naman ang nangyari sa kanila. Same classroom, same teacher, same situation, pero iba-iba ang reaksyon. Ito ang entry point natin sa cognitive and meaning-centered approaches. Sa psychology, hindi sapat na tanungin natin, ano ang nangyari? Mas importante ang tanong na, paano niya ito ininterpret? Dito papasok ang tatlong bigatin sa field, si Aaron Temkin Beck, na nagsabi na may tinatawag tayong cognitive schemas, parang default settings ng utak. Si Albert Ellis na nagsabi na hindi event ang problema, kundi beliefs natin tungkol sa event. At si Viktor Emil Frankl na nagsabi na kahit sa suffering may choice ka pa rin. Anong meaning ang ibibigay mo? So class, tandaan nyo ito, hindi ang realidad ang direktang nagdidikta ng behavior mo, kundi ang interpretation mo ng realidad. Kaya may mga tao na maliit lang ang problema, pero grabe ang reaction. At may mga tao naman na sobrang bigat ng problema pero kalmado pa rin. Hindi dahil mas mahina o mas malakas sila, kundi dahil iba ang cognitive system nila. So, habang tinuturo ko ito, tanong ko sa inyo, kapag may nangyari sa buhay mo, automatic ba ang reaction mo o napapansin mo kung paano ka mag-isip? Kasi class, kung kaya mong baguhin ang pag-iisip mo, kaya mong baguhin ang buong trajectory ng buhay mo. And that is the power of cognition. Ngayon class, zoom in tayo doon sa pinaka-core, cognitive schemas. Ito ang sinasabi ni Aaron Temkin Beck at Jean Piaget. Ang schema, hindi ito basta idea lang. Ito ay organized cognitive structure. Parang template ng utak mo kung paano mo iniintindi ang mundo. Parang may naka-install ka ng default system. Sabi ni Piaget, may dalawang proseso. Assimilation. Pinipilit mong ipasok ang bagong experience sa existing schema mo, accommodation. Ina-adjust mo ang schema mo para mag-fit sa bagong experience. Pero, ang problema, class, hindi lahat ng schema ay tama. Diyan papasok si Beck. Sinabi niya na may tinatawag tayong core beliefs. Halimbawa, hindi ako sapat, intermediate beliefs, rules like kailangan perfect ako. Automatic thoughts, mabilis, hindi mo na napapansin, pero nakakaapekto agad sa emotion mo. Kaya halimbawa, late lang ang teacher. Pero kung schema mo ay wala akong value, ang automatic thought mo, wala siyang pakialam sa akin. Boom! Galit ka na agad. Hindi dahil sa event, kundi dahil sa schema. At dito nagkakaroon ng tinatawag na cognitive distortions, overgeneralization, catastrophizing black and white thinking. So class, tandaan nyo ito, hindi neutral ang utak mo. May bias na agad bago ka pa mag-react. Kaya minsan, hindi mo napapansin. Pero hindi mo na pala tinitingnan ang reality. Tinitingnan mo na ang sarili mong version nito. Ngayon, ang tanong, kung ganito kalakas ang skema sa pag-shape ng thinking mo, paano mo naman pinapaliwanag kung bakit nangyari ang isang bagay? Quiz muna tayo. Ngayon class, tingnan nyo itong scenario. Isang student, hawak ang paper, tapos sumigaw, lagi akong bagsak. Grabe, ang drama. Parang season finale. Pero hindi tayo tatawa agad, a-analyze natin. Ang tanong, anong concept ang pinapakita dito? A. Schema B. Reinforcement. C. Conditioning D. Drive. Sige, himayin natin. Una, lagi akong bagsak. Keyword, lagi ibig sabihin, hindi lang niya tinitingnan ang isang event, ginagawa niyang pattern, at saan nanggagaling ang ganitong thinking. Sa schema, may existing belief na siya about sarili niya. Posibleng core belief na failure ako. So kahit isang bagsak lang,
nagiging lagi sa utak niya. Hindi ito reinforcement. Walang reward or punishment system na involved. Hindi rin conditioning, walang stimulus-response pairing. At hindi rin drive, hindi ito biological need. So class, ang sagot ay A, schema. Now, ito ang importante. Kapag mali ang schema mo, kahit tama ang nangyayari sa paligid mo, mali pa rin ang interpretation mo. Kaya ang intervention sa psychology, hindi lang binabago ang behavior, binabago ang thinking pattern. Ngayon, next question natin. Kung may schema ka na, paano mo naman ine-explain kung bakit nangyari ang isang failure? Diyan na papasok ang attribution theory sa susunod. Ngayon class, pag-usapan naman natin, attribution theory. Ito ang sinimulan ni Fritz Heider at pinalalim ni Bernard Weiner. Simple lang ang tanong nito, bakit nangyari ito? Pero huwag niyong maliitin, kasi ang sagot mo dito ang magdidikta kung lalaban ka pa or susuko ka na. Ayon kay Weiner, may tatlong dimensions ang attribution. Locus, internal or external stability. Stable or unstable controllability. Controllable or uncontrollable. Halimbawa, bumagsak ka sa exam. Option, isa. Bobo ako. Arrow internal stable uncontrollable result, wala ka ng pag-asa sa utak mo. Option, dalawa. Hindi ako nag-aral. Internal unstable controllable result, may chance ka bumawi. Option, tatlo. Ang hirap ng exam. External depende ba? Depende. Yan din na kung base do stable o siya di portion san di bo pwede. So class, hindi lang basta dahilan ang attribution. Ito ay psychological predictor ng future behavior. Dito rin nanggagaling ang tinatawag na learned helplessness. Kapag paulit-ulit mong iniisip na internal stable, uncontrollable ang failure mo, eventually titigil ka na sa pag-try. Hindi dahil hindi mo kaya, kundi dahil naniniwala ka ng hindi mo kaya. Kaya importante ito sa counseling, education, pati leadership. Kasi ang tanong hindi lang ano ang nangyari, ang tanong ay paano mo ito ipinaliwanag sa sarili mo. Ngayon class, isipin niyo ito. Kung ang explanation mo sa past ay nakakaapekto sa behavior mo, paano naman ang expectation mo sa future? At dyan papasok ang expectancy theory ni Julian Rotter sa next slide. Ngayon class, usapan naman tayo tungkol sa future expectancy theory ni Julian B. Rotter. Kung kanina tinanong natin bakit nangyari ito, ngayon ang tanong natin ay ano ang mangyayari next? Ayon kay Rotter, ang behavior mo ay nakabase sa dalawang bagay, expectancy. Gaano ka naniniwala na mangyayari ang outcome reinforcement value, gaano mo kagusto ang outcome. At ang formula niya, behavior ay katumbas ng expectancy times reinforcement value. Simple pero powerful. Halimbawa, may exam ka bukas. Senaryo isa, iniisip mo, kaya ko ito at gusto mo pumasa high expectancy plus high value ay katumbas ng mag-aaral ka. Senaryo dalawa, iniisip mo, wala na, babagsak ako. Kahit gusto mo pumasa, low expectancy ay katumbas ng wala ka ng effort. So kahit gaano mo kagusto ang isang bagay, kung wala kang belief na makukuha mo siya, hindi ka kikilos. At ito ang nakakatakot, class. Minsan, hindi reality ang problema, kundi expectation mo sa sarili mo. Dito pumapasok ang concept ng self-efficacy. Kung naniniwala ka ba na kaya mong gawin ang isang bagay. Kaya may mga estudyante na matalino pero hindi nagpe-perform at may mga estudyante na average lang pero consistent ang effort. Hindi dahil sa IQ, kundi dahil sa expectancy. So, tandaan nyo,
Kung mababa ang expectancy mo, mababa ang action mo, kahit mataas ang pangarap mo. Ngayon class, isipin nyo ito. Kung may expectation ka na sa future, paano naman ang sistema mo ng pag-classify ng tao at mundo? Quiz muna tayo. Ngayon class, tingnan natin itong senaryo. Isang worker, hawak ang papel, sabay sabi, I failed because I'm unlucky. Classic, parang sinisi ang universe. Ang tanong,